So nakakatuwa kasi dahil ilang years na kami sa durian, tapos yung mga kilala mong nagdudurian noon, nakamotor lang, ngayon naka-Hilux na. Oo, ang laki ng tulong talaga ng durian export. Na Because of the nakikita export. namin. Yeah. Malaki ang tulong. From ano kasi noon, was just 10, 15 pesos farm gate. Ngayon, it's around 80. Ngayon, I think, 125 na, no? 125 Plus ngayon A. kasi kakonti ang durian. Kaya kakonti. oo. But usually, pagka like last year na sobrang dami, nag-average ng 45 pesos to 50 pesos Oo. na per Pero kilo. strict sila doon sa quality control nila. Kailangan kasi. So may mga marireject. Ay, oo, marami po. Oo. Kailangan. Marami pa rin, actually yung export ngayon ng durian is marami pa rin challenges. Parin. Sa side ng exporter at side ng mga farmer. But the good thing with the farmers ngayon is binabalikan nila yung farm nila, inaalagaan na nila. Kasi alam naman ngayon na i-educate na kapag ka nagdala sila ng durian na pangit sa exporter at napadala yan sa ibang bansa, it's not the product of the exporter It's the product of the Philippines. It's durian of the Philippines yan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So export growing, ang export market. Oo. Ngayon lang year, dahil because of the La Nina, yung volume ng production ng Philippines mababa. Actually, same with Malaysia and Thailand, mababa talaga Mababa this rin. year. Last year, it was a very good year because of El Nino. So, ang talaga, I think, compared last year, parang ngayon, parang 20% lang ang volume ng production, 20-30%. Baba. So, sobrang Yung baba. pong export ninyo, tapos consumption dito sa farm for the guest, meron ding local. Nagbebenta kayo local. Meron din, may Meron din. outlet din kasi kami sa city. Okay. So usually, ang system namin, in the morning, pag lahat mahulog yan So collect yan lahat ng employees namin. Collect all the durian. Dalhin doon sa hub namin. So we do sorting doon. Lahat ng pang-process, i-process na. Tapos maghiwalay na kami. This is for Davao outlet. This is for dito. dito, for the tourism outlet. That's for the 3-drop, no? Tapos yung medyo na sobra na tingin namin din na ma-consume dito. Diretso na process for frozen durian or for durian jam, durian. Pero anong malaki? Iba Fresh yung nyo harvest or for frozen? export. Ang export bukod pa dahil ang export kasi Harvest. i-harvest yan Harvest for that day. So we same target day. lang certain variety na kailangan nila. So yun yung harvesting namin for that day. Example, mag-harvest kami ng 5-10 tons. Okay. Diretso na yun ipadala Diretso sa na. exporters. Pero hindi kami exporter Ang ano lang, dinideliver we na supply, namin. sa we are GAP certified farm. Tapos meron din kami yung farm code. Tapos GECC accredited din yung farm namin. Mukhang So nag-i-enjoy pag nag-ship, kung na-ship Na, yung convert na. Convert na, Sophia. Which one do you like? Alin dyan? Number 3. Yung maliit, ano pangalan? The Kradum. Yun, ang hirap kasi mag- Usually for beginner, the Kradum or Alcon Fancy, kasi more on sweetness lang talaga. Sweet talaga siya. Just masyado siyang mabait sa ating panlasa. Hindi siya Pinoy hindi siya na lasa. nangangagata. Like if you try kasi like Arancillo or D24, baka mabigla ma-shock yung ano mo. Strong. Very strong ang Arancillo. Ilan po ang sinusupply nyo na exporter? ngayon kasi there are 26 exporters Dito sa Davao lang. in Davao. Ngayong Supply ating- mga ngayong year na to, tatlo. three exporters. Mga ganun. May window lang no? Kailangan May window lang, oo. Pag durian kasi hindi tulad ng pomelo or na pwede kang Year-round. pwedeng ipastay mo lang muna. Pag durian kasi talagang mahuhulog yan pag hindi mo harvestin.
So, ang nangyari, kahit Sunday, kahit holiday, talaga kami, tuloy-tuloy yung work namin. Kaya Dahil great. kung hindi, talagang puro durian yan dyan. Makakainin lang ng mga aso. Kaya Pati great. aso. Ay, Oo, pumapasok ang mga aso dito. Aso, Tapos manok, kinakalkal nila yan. manok. Marunong sila magbukas eh. Meron ba siya sundang? Ganyan. Kaya alam niyo, grateful kami nung na-open siyang export market. Grateful din kami sa mga exporters. Because, yun nga, syempre, hindi lang naman ang farmer more on production. Yeah. Ang marketing talaga ang mga exporter. So, with this export, nag-improve ang market. Kasi noon, halos, magkano Oo, ba presyo ng durian? Flooded sa 30 years na kasi kami city. nag-farming. So, nasubukan namin yung start ng hype talaga ng durian. So, it was Good. 60, 80 pesos. Nung, early 2000. Early 2000s. Iba-iba nun. Tapos dumating yung mga late 2000s, halos hindi pinapansin yung dahil saturated na yung 15 market. pesos, Dami na. 20 Oo. pesos. Halos nahirapan kami. Tapos nung mga 2010, 2016, halos sobrang saturated na yung market. Actually, yung ibang farmers nagputol na din. nagpalit. Nag-shift sa cacao, nag-shift sa ibang crops. Kami, pa rin, Sayang, tuloy no? pa rin Sayang kami. yung trees nila. Oo. Doon, umabot na ng 15, 20 eh. May Buti din mindset. kayo nagputol, sir, ma'am. Hindi naman kasi parang yun rin naman. Parang hirap magputol. Sayang, ang laki na ng mga trees namin. Tapos establish na din kasi yung namin, yung parang value chain na meron kaming store, Ayan, meron may kaming store processing. Okay. Tapos, yun nga, may mga following na din kami dahil kilala na kami sa durian. Tsaka diba dad, nung pag nagtanim, nung early 2000, sinabihan na kami ni dad, planuhin nyo na yan. Ang kasi, sabi niya, mga 2003, 2005, marami ng durian. Kailangan maplano nyo na kung saan yung market, anong gagawin nyo. Kailangan na kayong mag-process. Pero hindi natin in-expect na ganun karami yung na mapoprocess namin during time na parang marami hindi mabibenta. Kasi noon, isang truck dating nadadala namin sa bangkeruhan. Agawan. Parang mag-akyat ang mga tao. Tapos bababa sila, sugatan, duguan. Kasi nag-aagawan ng durian. Tapos dumating yung time na kami naman ang umuuwing luhaan. Kasi wala nang umaakyat, wala na bumibili. Kasi marami nang nagtatanim. Tapos yung ibang farmers natuto na direct na sila nagde-deliver sa mga retail stores. Yung iba natuto na sila na mismo nagre-retail. Kasi that time, wholesale lang tayo Oo, noon, no? wholesale na. Kaya ang naging plan B namin noon, nung wala nang agawan, parang nag-durian restaurant na kami sa Bangkerohan. Bangkerohan. Parang ganito kalaking place or parang times 2 nito. Pero sa city lang, hindi dito. Nag-work Ayun. po yan. Nag-work yun. As retail naman, hindi wholesale. Medyo nakakapagod lang talaga kasi Matrabaho. puyatan, matrabaho, mga tao namin sumusuko. Kasi parang more than 8 hours kang bukas ng bukas. Pinupuntahan kasi kami because we are true to our variety sa mga namin. Ito yung sinabi yung Kung variety, ito variety talaga. At saka yung aming yung tindero namin doon, stop namin doon, pagbukas niya, pag medyo overripe na, o kaya niya, ay ma'am, wag to, pangit. Sabi ko nga, uy, malulugi tayo niya. Ay, pwede bang siya muna ang magsabi kung okay sa kanya o hindi? Ma'am, May quality control. Oo, ma'am, kasi like the GT69, it's really good, pero problema niyan pagka yung 3-drop, minsan may nagkakaitim. But yun nga tawag namin, pero masarap siya. Parang tawag nila balot. Nagbabalot. Kaya may mangingitim. Ang biruan nga namin, ikaw ba naman ang mahulog? Hindi ba magpasa-pasa ka rin? So, yun yung gano'n na. Pero masarap Pero masarap pa rin yan. Oo. Pero yung masyadong mataas na standard ng tao namin, ay ma'am, hindi na. Sabi ko, malugi tayo yan. But the good thing naman is, hindi ka malugi kasi babalikan ka naman ng mga tao. Yun yung ito yung variety na tama, ito yung presyo na tama, ito yung timbang na tama. Yeah. So, yun yun, nag-enjoy kami noon sa Bangkerohan for retail. But the problem is Highly the pandemic. seasonal. Nung highly seasonal, Highly seasonal kasi yung durian. So, usually, 3 to 4 months lang yung malakas. After that, wala. Wala na naman. Wala na kaming ibibenta eh. oo.
So, Bangkiruan, direct para oo. sa information nila, yung palengke dito sa Davao. Bagsakan. parang bagsakan, parang Parang Divisoria. Divisoria, doon. Oo, yun yung Bangkiruan. Yun lang yung problem with the durian is highly seasonal kasi. So, Oo. meron naman kaming minor crops pero hindi tulad ng volume ng ano. Tipong masaya yung tindahan mo ng 4 months. Tapos Pero after 8 that, months, wala. wala halos ano. Mingaw na. Mingaw. And na-stop lang yun because then of pandemic. Pandemic. Tapos yun nga, na-encourage siya kami na i-open na lang dito. Kaya nag-close naman na kami sa Bangkeruhan. So, ipinatayo namin to during pandemic kasi may mga meetings din kami. Parang yun, nag-ano na, may export, na plano na. So yun, kaya parang ito, nabuo ng, parang na ganito na lang kami. Tapos ito kasi yung first farm na in-inspect ng ano Chinese GECC. So ito yung first na na-inspect, ito yung first na pumasa. So ano talaga tulungan with the farmers, with Department of Agriculture. Yun, nag-take off yung export ng durian. Ang daming challenges kasi noon, during that time, pinutol pa namin lahat ng kakao Mga kakao. namin. Sayang, no? Pinutol lahat ng kakao sa Da- mga farms. For conversion? Para Di inspect. noon kasi ano, intercrop dito. Okay. So ang concern ng Chinese quarantine is yung pest ng kakao lilipat sa durian. So one of the pests is ano, mealybugs. So since mataas yung wheat nila, ang mealybug kasi one of the major pests sa wheat. So they're afraid na yun yung mangyayari. So ang order nila is to chop all the cacao. So we Gaano kadami chop yung around cacao yun? 10,000 trees. Not only this farm kasi other farms din na manage namin. Dito. Sa buong farms namin. Yun yung parang ano nila caveat na Tas before after- to export. Tapos after ng ilang years, taas ang presyo tumaas ng yung kakao. Sayang, no? But ano pa rin naman, meron pa rin naman kami But naiwan. we kakao. saw nung time na yun na ano, grabe na pala ang pest and disease namin na ano dahil yung nga overcrowded. Dahil etong farm kasi pinlano to ni Dad noon as a Zion Grove. So makita nyo malapit masyado yung planting ng durians. Tapos siniksikan pa namin ng kakao. Ano lang, pang-science. Sobrang Siksik ano ka na. Oo. So yung taas na ng humidity sa loob, humid na kaayo. Di Very syempre, di ba tayo nga, pag humid kaayo, di ba nagkakasakit tayo. Yes. Ganon din yung mga halaman. Before pandemic kasi dito nag-harvest lang kami around mga 700, 800 pieces, 1,000 for this farm lang. Pero nung after nag-clearing kami, inayos Biglang namin lahat. Tumaas. Biglang Tumaas. tumaas. Nag times Oh. 3, times 4. Times, Oh. Dahil sa sakit. Sa sakit. Hindi. humidity at Humidity. ano. Parang nagkaroon ng tamang circulation, Ventilation. ventilation ng ano. So, gumanda. Tapos sakitin yung mga ano, hindi ganito ka-healthy Oo. yung trees. So, ventilation is the key. No? Oo. In any ano Phytophthora, siguro. grabe yung Siguro sa incidence vegetables, namin ng no, Phytophthora. sa hydroponics, no? Ganun din sa Ventilation is really ano. very crucial lang. So parang grupo kayo, ma'am. May mga farmers kayong kagrupo. Yeah. Ipupull nyo for the export. Ano individual farmers but we have a Durian Association. Industry Association. Ah, So, okay. nag-uusap-usap kami doon. Ano yung mga standards, ano yung ano, tapos more or less sharing na lang ng practices. And more or less we can kumalat yung technology na ano and Kanya-kanyang dala na doon sa export. oo. Dalawa na ngayon ang Association for Durian. Durian The Exporters farmers. Association, yung exporters naman yun. Oo. At yung Exporters and Durian then Industry the Association. farmers. Oo. The good Pero thing actually may on- mga small farmers na ding association Yung mga na barangay cooperative. based Mm, and mga cooperatives because of the export. So nakakatuwa kasi dahil ilang years na kami sa durian tapos yung mga kilala mong nagdudurian noon nakamotor lang ngayon naka-Hilux Mayaman na. Oo. Ang laki ng tulong talaga ng durian export na Because of the nakikita export. Yeah. malaki ang tulong. From ano kasi noon was just 10, 15 pesos farm gate. Ngayon it's around 80. Ngayon I think 125 na no. 125 Plus ngayon A. kasi kakonti ang durian. Kaya kakonti. oo. But usually, pagka like last year na sobrang dami, nag-average ng 45 pesos to 50 pesos Oo. na per Pero kilo. strict sila doon sa quality control nila. Kailangan kasi. So may mga marireject. Ay, oo, marami po. Oo. Kailangan. Marami pa rin, actually yung export ngayon ng durian is marami pa rin challenges. Parin.
sa side ng exporter at side ng mga farmer. But the good thing with the farmers ngayon is binabalikan nila yung farm nila, inaalagaan na nila. Kasi alam naman ngayon na i-educate na kapag ka nagdala sila ng durian na pangit sa exporter at napadala yan sa ibang bansa, it's not the product of the exporter it's the product of the Philippines. It's durian of the Philippines yan. So, kumbaga damay lahat. So ngayon, we are really trying our best, the association, the DIAP, the government, na talagang magkaroon ng malawakang information dissemination sa mga farmers about the quality. Quality is really important. Kasi minsan, yung quality natin before, akala natin yun yung class A, pero pagdating sa hindi yan ang class A So, yun yung mga dapat talaga na, hopefully, ngayon, hindi pa 100% perfect, but natututo na ang mga farmers. Napaprofessionalize kasi yung mga farmers. Noon kasi, Hindi nag-aabono. wala kang, hindi ka GAP certified, wala kang GAP training, wala kang farm code. So, hindi ka makaka-export. So, ngayon, unti-unti naming inaano yung farmers na mag-aral ka ng GEP, kumuha ka ng farm code para maka-tap ka ng export market. At tumutulong naman din sa amin yung Bureau of Plant Industry at yung Department of AMAD, Agriculture, DA. pati AMAD. Actually, Tumutulong lahat. May recommended varieties sila. Sa ngayon, it's Puyat. Puyat ang gusto. Oo, Puyat and D101. Oo. Puyat, D101, Duyaya. Duyaya, the basketball or basta Ang ano naman kasi pag nag-plant ka ng isang durian farm, the best is to plant at least 70% yung main variety mo, 30% other varieties para mag-cross-pollinate din siya. Okay. Oo. So, kung mag-plant ka, na example, ang main crop mo is, sabihin natin, puyat, yun yung marketable, yun yung exportable. So, 30% mo, plant ka ng haluan mo ng musangking, D101, biyaya, blackthorn ba? So, Pero yung- maraming Paano may nagko-cross. intercrop Pero yun? yung iba naman, Sa kanila? musangking ang 70% Oh, nila. yung iba 70% ang musangking, tapos yung iba 30% D101. or yung collection nila. Oo. Ano yun, ihahalo mo lang sa As in, walang... para magkaroon ng Basta pollination. nakakalat lang siya. Walang Oo. specific na arrangement. Random. Random lang. Sandali, habang nagkukwentuhan tayo, Ayan, kumain muna kayo. Malamig yung pagkain. So we place doon yung Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. So these are locally dito sa amin these are product of Penoms. Wow. So yung sikat na restaurant dito ay Penongs. Yan, nag-order na lang kami. Sir, Ay, kayo po, sir. Sir Chris. Kayo po. Pinalagyan na. Guess first. Sir Mike. Sige. Pero sir, may mga durian ka na rin na hindi mo na pinapalaki. Actually, yung lang. plano ko sa new planting ko, eto kasi nung dinadaan ko, Ang ganito na liliit siya. ng Oo, malaki. So, kung yung bago kasi ngayon is dapat 18 feet lang, mga 6 meters. Tapos ang problem kasi pag putulin namin to, Yung tatampo. mababakante kami ng mga 3-4 years dahil kasi magde-develop naman kami other fruiting branches eh. Hindi naman yan namumunga kasi sa trunk. So, sa lateral branches niya. So, ang gagawin na lang namin, yung mga new plantings ito, namin. ginawa ito ni doon. Mikey. Yun na lang Oo, namin. Tapos ito with naman, hounding na. ginawa ni Mayik. yung nakamount. Yung aking Yun yung bagong technology kasi ngayon eh. Para siya, para mas mabilis siyang mamunga, mabilis siyang mas So, stress. dapat kasi Bakit, meron sir? kayong certificate na Bakit mas durian mabilis convert. mamunga? Ano siya eh, siyempre pag baka naman level yung kasi, convert pag lang bigyan umulan, natin. So, lahat yung na moisture lang. nandun. Aha. Pag naka-elevate kasi siya, yung moisture nandito sa baba. So pag nag-dry period, mas mabilis siya magtuyo. So mabilis siya ma-stress, mabilis But with mounding, you need irrigation. Dahil pag yung mabilis nga siya matuyo pero wala kang irrigation, ganun din, mas stress siya. Oo. So incongruent Drip na with a mound, dapat meron kang irrigation system. And isa din yung pag hindi kasi, pag naka-mound siya, yung roots mo hindi masyadong wet. Hindi palaging wet pala. So, anong nangyayari, yung incidence mo sa Phytophthora mas mababa.
Not alike with kahit nakita nyo, di ba, dito, slightly rolling, pero makita mo pa rin, halos puro kanal pa rin para mabawasan talaga yung yung excess moisture sa sa farm. May bisita ako dito one time na nag-visit ka daw siya si Sir Hill. Karandang. Caridad, oo. Pumunta po siya rito? Opo. Sir Hill. Ang ano niya, may mga langka siya eh. Nagpaturo sa akin ng jackfruit. Sabi ko nga sa kanya, ang jackfruit ko ay nakabakod lang. Kung gusto mo matuto lang plantation, kay Pamplona dahil Okay, doktor na. plantation yung tinuturo nila. Pumunta yata siya doon eh. kay Yeah. Pamplona. After dito, punta siya doon. Dumiretso siya doon. Opo. Saan kayo nagbibisi pag off-season ng durian? At doon po sa planta, Processing. oo. Ang ganda. Mga ni Mrs. Mga Yet, ang ganda daw yet ng brown orchid mo. Thank Ang you. ganda, ma'am. Mga Thank pandemic you. collection ba yan yet? Ano yan? Wow. Nung makita ko yan sa Marilog, sabi ko, Dad, itigil mo ang sasakyan, bibiling ko yon. Yun. So, Nakita mo lang siya sa... Sa Marilog, marami nito. Oo, sa mga- Apple. Oo. And then, ang marami din yung kulay yellow. So, marami ako doon kulay yellow. Pakita ko lang sa inyo kung paano catch. Ikaw, Daddy? Hindi pa yata na Yan, si Sir Buddy. Pakita ko lang ha, muna. Oh, And then- yan. Paano manghuli ng durian? Sumalo. So, this is, yun ang original. Kayo magdulas yan. Oh, yung totoo. Oo. Oo, ha? Inaano lang, ano? Oo. Kaya mataas-taas ka ng konti. Taas ka pa. Okay. 1, 2, 3. Oh, ganun lang siya. Kaya So, yan. Talagang ano siya, kakapit siya. Kakapit siya. Dahil sa So- tinik, pag ganyan, magkakapit siya. Yan. Pagka hindi mo siya sinarado, dudulas yan, mahuhulog. So, kaya jute sack kasi kakapit. So, pagka naman sobrang taas, Sobrang isa rin taas. ganun yung gamit. Kaya lang, mayroon kasi pa ring bruising na nangyayari. Kaya as much possible ito. Pag Or, export kasi, ibababa. dapat yung tinik hindi maging ganito. May damage. Oo, ayaw nila. Oo, dahil pagdating sa China kasi, naging bruising na yan. Bali, Kaya, as much as possible, either ganito yung pang-catch, ang yung tawag na tuntun. durian pag-export, hindi pwedeng mag-touch sa ground. Oo. Pag mag-touch kasi sa ground, syempre mayroon mga soil-borne disease, mga Phytophthora, mga ano. Pagdating doon, minsan nagmumolds na. Okay. Try ka naman yung plastic na lang. Mike, ikaw ang plastic? Sir Mike, si Sir Mike. baka mabukulan ako dyan. Subok lang. Sa susunod nga, insurance na ang gagawin kong Insurance na. negosyo. Alam mo yun. Tignan natin ha kung kakayanin. Pati yun, kakapit po yan? Ha? Kakapit po yan, yung plastic? Oo, bas ano lang din. Ano ba? Ganun lang? Sige. Game. Oh, yan. Dumulas kasi dapat ano. Dumulas, oo. So Gusto ko this yung is tunay. this Ano is plastic. Oh, na-challenge na siya. Tunay. Okay na. Okay, ma. Tunay. Taas ka pa. Baba. Oh! Yan. Alam ba yan ni Mona? Yan. Naku, lagot tayo. sorry. Ulit. Isa pa. Bitawan tuloy. Kinabahan eh. Okay. Hawakang mabuti. Yan. So, pag Yun. mabigat talagang kailangan Pag- maganda oo. hawak. No? Imagine kumakapit ha, talaga. that is maliit Ayun. pa yan. Oo. Yung iba malaki talaga. Oo, So, man- dapat, 3 kilos ano, kami pag yung iba, hina-harvest. talagang One. buo gaganyanin talaga. halos 1 kilo lang. Kaya gumaganyan Oo. sila eh. Kaya Oo, ginagawa. Kaya gumagano kasi na. mabigat. So, dapat magsiswing. Since maliit Oh, lang direct. naman to, madali lang. Subok. Si Derek na. Hindi na. Okay na ako. Okay na. Okay nang manood. Okay na. Yeah. So, ilang years po yung mga puno na to? Gusto niyo umakyat sa taas? Apo. Tata kita. Pakilala ko rin namin itong story nitong Ayan. itong tree ito na yung to. durian to, no? Durian din po pala. Oh, Ito. durian Yeah. yan, oh. Laki. Itong durian tree na ito ay nasunog. Nasunog ito year 2016. 2016, November, nung nag-pass away si Daddy. Aha. 2016. Pero nung before that, ano siya,
ang daddy ay nananaginip siya na lagi niyang sunog. So, that was September. October to nasunog, no? Oo. October to nasunog. Nung nasunog na ito, yan ang nangyari. Half. Nasunog yung na lang bahay siya. dito. Bahay, yung kubo. Dati kasi ano to kahoy lang na kubo. So, Kaya ito na yung nasunog. recovery niya. Sa awa naman ng Diyos, it's okay naman. Na gano'n. Makita niya yung extent ng ng apoy dahil kahit yung katabing Oo. Lanzones nag-damage din. Nasunog din. Malaysian native DO8. DO8 na variety. DO8 na variety. So one of the first varieties na Tinanim ni inaano ni Daddy. Daddy, pero yung nga wala siyang, hindi siya exportable, local lang siya. Pero hinahanap siya ng mga bisita natin. Matamis to Kasi it's Malaysian native. Namumunga pa rin siya. Yeah. Namumunga pa rin. Maraming siya. Last time, naka 30 plus tayo dito. 30 plus for this season. Dito. Yeah, makita mo. Ayan yung mga... Di ba para may maliit na growth? Oo. Yan. Yun. So yun ang flower buds. Oo. Naupuan So, dito. tagal pala ng preparation. Oo. 6 to Usually 7 mag-bloom months. yan around mga 2 to 3 months from now. 2 to 3 So mag-bloom na yan, petal fall. Tapos from there, 120 to 100 days, harvest na. Wow. Oo. So more or less 6 to 7 months. Ang ganda tagal dito pala. pag flowering season. Pag flowering season nag-open yan, pwede Maraming kang bats. maraming bats. Blessed pa rin talaga ang Mindanao, ang Davao, kasi marami pa ring bats na available dito na nagpo-pollinate ng aming mga durian. So pag walang fruit ba talagang wala? Walang Isa bunga? kasi siya sa talagang mga active Siya ang talagang main pollinator Siya ang talaga. main pollinator. Pero nandun pa rin naman yung mga bees, bees, mga beetles, mga ano. But ang durian kasi is receptive at night eh. Yeah. Yun ang... Oo. Pag yan, pag petal fall, makita mo yan, yung receptive masyado yung stamen niya pag pag yellowish to pinkish. Pag umaga niyan, halos mag-itim na yan. So, hindi na tapos siya na. receptive. Tapos na. Oo. Kaya nga, yun yung isang din, na pag maulan, tapos nag-open, halos mababa yung pollination mo. Dahil walang, walang bats na gumagala eh. Kaya importante yung dry spell during the flowering. Yeah. Isang factor lang sa pollination, bukod sa yung, syempre pag stress, Pag stress. yung bulaklak, tapos yung hindi sumasabay ang flushing. So ang sayo nyo dito lahat yet. Nandito o may iba't iba kayong location. Magkukuha kami ng sayon dito. Hindi, ngayon meron na kasi kaming bago lang kami na-accredit sa BPI as a accredited nursery. So we have mother plants na merong plaka. Yun, Yun lang yung pwede namin kunin. Kuha na ng sayon. Sayon. Oo, kuha na ng sayon. Nandito yun o nasa ibang farm? Meron kaming sa ibang farm. Meron din dito, makita nyo mamaya pag ikot natin. Para makita natin. Kasi importante rin talaga yung may ganun para Ako hindi ako sigurado. bumibili ng fruit trees nang walang registration. Para sure ako sa variety. Imagine nyo, invest Ilang 3 to years 10 din. years. Oo. Tapos yung pala, yung binili mong Carabao mango, Indian mango lalabas. Paborito Mahal ko ang mangyari Indian mango, bihira yun dito. Bila sa mango dito. So, yan yung Kaya mga we buy seeds. from a reliable. Yung mga Ayan seeds na yan, dahil may processing plant nga kami. Opo. Yes, Yan ang hinaalis kukunin ang niya yung laman. seeds. So, maitatanim pa rin namin. Galing. So, yan hindi mga na siya natatapon. germinated na to mga to. So nilalagyan nyo ng sako para tumubo yan. Yeah, para hindi mag-dry masyado ang Para hindi mag-dry masyado. Pag dry up kasi, pag walang sako, the best sana is dagami. Okay. Oo, yung rice. So lahat ito rootstock. Oh, for rootstock. May specific variety kayo for rootstock or Native ang native? ginagamit Malakas talaga sa namin. Phytophthora. Mas malaki yung endosperm niya, so minsan mas mas vigorous yung vigorous. seedling. So, this one is para sa ating farm na to, no? Yung nandun sa taas, yun Sa yung taas. naka-reserve. Ilang hektarya yung i-develop niyo, sir? Meron kasing kami dating pomelo farm. Aha. Naanuhan ako sa pomelo kasi dahil grabe yung pest insecticide usage. So, tinanggal ko na. Ngayon, I'm planning to expand durian na Durian. and jackfruit. Medyo mabato kasi yun. So, sa mga area na mabato, jackfruit dahil mas resilient yung jackfruit sa Pag yung maganda yung lupa, I'm planning to plant more musangking and blackthorn. So ang direction mo ngayon mostly for musang cane production.
Actually, ang ano ko talaga, dahil actually, huli na kami if we plant Musang King ngayon for yung direct sa lupa. Yeah, yeah. Huli na kami dahil meron ng mga nauna eh. Una na. But we're planning to do top working. Kung nakita nyo kanina doon sa harap, meron kaming dinikit sa sa puno. Yung puno kasi doon mga 20 years old. So ang sabi kasi ng sa akin, yung taga Thailand na friend ko, if you graft a Musang King or a blackthorn on a 30-year-old tree, that will have 30-year-old roots. Okay. Ang quality daw ng bunga na lalabas niyan is 30 years old. The older kasi the durian, the tree, ang fruit niya mas develop, mas masarap. Kaya nga, durians from Pahang, yun, mga 50, 60 years old na yung mga Musang King doon, is well priced. Same din dito sa amin, na mga old trees namin, iba yung flavor niya compared sa mga young trees na mga 10 years old, 12 years old. Makikita mo yan dahil pag open mo, pag young yan, smooth yung niya, pulp. Pero pag yung old tree, pag kulukulubot siya. Para matanda. Kulukulubot. Pero pag kain mo, masarap. sobrang sarap. Kung sa tao pa daw, basically, mas old masarap trees, daw. pwede kayo mag-graft sa old trees. Yeah, so that we can have 30-year-old Musang King in the future or So, eto ha, sir, mag-ingat ka. May Eto, mga durian pa sa taas. This is Diyaya. Duyaya ito. Oo. Ito is cob. This one is cob. This is duyaya. Ayan, may mga Ito, ang bunga laki pa. yun, Diyaya. Kita mo. Ang laki. Ang mga Diyaya talaga mabilis fast growing. Fast growing. Kung makita mo, parang same age lang sila nitong puyat. Puyat ito isa. Oo, eto Diyaya. Ito Duyaya. Eto parang Siningit younger na to. to. tinanim. Cob ito, daddy. Oo. So sir, kung magdudugtong ka, Mas kahit gaano kadami gusto mong dugtungan. what do you mean? Pag kukuha ng sayon dito? I mean yung, di ba yung old tree? Okay. So, Tingnan natin doon. usually, sa sa trunk namin Sa trunk. idudugtong namin. Maraming process yan. Merong putulin mo siya, tapos yung sibol, doon ka magdudugtong. Doon ka magdudugtong. Yung top work. Meron din yung approach grafting na itatanim mo, tapos idudugtong mo dito, maglagay ka ng Tapos hanggang pag buhay na to, puputulin mo na to. Tapos ito na yung sa rootstock. tutuloy. Pakita natin doon mamaya. Splice grafting. Meron din isa na susugatan mo dito, tapos dito ka ng sayon. Pero hindi pa namin na perfect, nag-trial kami, hindi namin makuha. Pero sa Malaysia, yun yung ginagawa nila. Tapos pag pinutol mo yun, sir, ano ang sprout na manggagaling dito sa old? Bale, pag naging dominant na kasi to, hindi na yan mag-sprout dito. Kasi eventually mag-close na yan siya, magiging isa na lang. Isa na lang. Oo. Tingnan natin yung ginawa niya doon. It's a Pwede, may ituro ako doon na ginawa namin noon. Ngayon, malaki na siya. Parang hindi mo na mapansin na ginanon bala namin. But this is a Thai variety yung ginraft Mga namin. manok nakaabang. Ito yung matamis na matamis. Yeah. Direk, makita mo yung aso nagbubukas ng durian. Ayun. Ayun, aso yun. Ayun. Kaya mga manok nakaabang na din. Pagkatapos ng aso, yung manok naman ang Yung mga asong yan na hindi amin ha. Sa neighborhood namin. Aso ng kapitbahay. Oo. Kaya pag umaga pa lang talagang kailangan mong pulutin yung durian or else unahan ka ng aso. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.